Bakit kita nakaniig? Pangit ka na nga, isa ka pang maid. Iyan ang marahas na huling salita na binitawan ng makapangyarihang CEO na si Daxon Cruz bago niya tuluyang pinalaya si Lana mula sa kanyang marangyang mansyon. Isang gabi na matinding kalasingan na nag-iwan sa kanila sa iisang kama, walang saplot at may nangyari. Para kay Daxon, isang malaking pagkakamali at kahihiyan ang matulog kasama ng katulong niyang sunog ang kalahating mukha, may makakapal na salamin at laging nakayoko sa takot. Ngunit lumipas ang 5 buwan, sa isang marangyang ball na diniluhan ng mga pinakamayayaman sa bansa, isang mahiwagang babae ang dumating. Siya ang pinakamagandang dalaga na nakita ng altalipunan. Makinis ang balat, walang kapintasan at may aura ng isang reyna. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, doon nalaman ni Daxon ang totoong kahulugan ng pagsisisi. Paano naging isang napakagandang Diyosa ang itinapon niyang pangit na katulong? At ano ang gagawin ng aroganteng CEO ngayong nalaman niya na ang dinadala nitong sanggol ay ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang imperyo? Isang kwento ng paghihigante. Lihim na pagbabalat kayo at pag-ibig na magpapatunay na ang tunay na ganda ay may nakakasilaw na sekreto. Gising! Isang malamig, baritono at walang kaano-anong emosyon na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Dililat ni Lana ang kanyang mga mata at agad sinalubong ng matinding sakit. Ng ulo na tila ba pinupukpok ng martilyo ang kanyang sentido. Subalit mas mabilis na dinaluho ang kanyang puso ng matinding takot at kaba nang mapagtanto niya kung nasaan nga ba siya. Hindi ito ang maliit, mainit at masikip niyang kwarto sa quarters ng mga katulong sa likod ng mansyon. Ito ang grandeng kasala ng master's bedroom ng kanyang amo. Ang silid na may mamahaling chandelier, kama na kasya ang 5 tao at amoy na mamahaling pabango ng isang bilyonaryo. At ang mas nakakapanghina pa ng tuhod ay wala siyang kahit isang piraso ng kasuotan sa ilalim ng makapal na seda na kumot. Sa tabi niya ay nakatayo si Daxon Cruz, ang CEO ng Global Logistics Cruise, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Ang mailap na bilyonaryo na nangarap ng bawat sikat na modelo at ang lalaki na kasalukuyang nakatingin sa kanya na tila ba siya ang pinakamaruming basura na nakatungtong sa kanyang teritoryo. Galit na galit ang mga mata nito habang mabilis sinusuot ang kanyang mamahaling polo shirt. Bakit kita binuntis? O mas tamang tanong, paano mo ko naakit? Pangit ka na nga, isa ka pang maid. Asek ni Daxon. Ang boses nito ay kulog na umaalingaw sa 4 na sulok ng silid, puno ng puot at hindi maikakailang pandidiri. Nanginginig na napaupo si Lana. Mahigpit tinatago ang sarili gamit ang kumot hanggang sa kanyang leeg. Ang kanyang makapal na salamin sa mata ay nakapatong sa nightstand at ang kanyang buhok gulo-gulo. Ang gulo-gulong itsura na yon ay tila ba lalong nagpatingkad sa sunog at maitim na balat sa kalahati ng kanyang mukha. Ang pekeng kapansanan na gabi-gabi niyang pinapahid gamit ang espesyal na prosthetics at makeup bilang disguise. Sir Daxon, wala po akong ginawa. Lasing na lasing po kayo kagabi nang pumasok kayo at subalit di niya na naituloy ang sasabihin dahil marahas na lumapit si Daxon at hinawakan ang kanyang panga. Masakit ang pagkakahawak nito, sapat para mapaiyak si Lana sa takot. Huwag mo kong uutusan o sasagutin, Lana. Alam ko binalok mo to. Pumasok ka sa kwarto ko para akitin ako dahil alam mong wala ako sa sarili ko. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Akala mo ba papatulan kita kung nasa tamang isip pa ako? Isang Daxon Cruz. Papatol sa isang katulong na katulad mo? Nagkamali ako, oo. Pero hindi ko papayagan na maging mantsa ka sa buhay ko. Binitawan niya ang panga ng dalaga ng may pandidiri bago kumuha na isang makapal na bungkos ng libo-libong piso sa kanyang pitaka at marahas na ibinato ito sa mukha ni Lana. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa ibabaw ng kama, tila ba mga mumo na binibigay sa isang pulubi. Kunin mo yan, at bago pa sumapit ang tanghali, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Pinalayas kita, at kung magbunga man yung nangyari sa atin dahil sa kamalasan, wag na wag kang babalik dito. Dahil hindi ko kikilalanin ng anak na isang katulong.
Mabilis tumalikod si Dacson at naglakad palabas. Naninig nila na ang marahas na pagbalagbag ng pinto na tuluyang yumanig sa buong palapag. Sa pag-alis ng lalaki, doon lang tuluyang bumuhos ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Lana. Niyakap niya ang kanyang sariling tuhod habang nakabaon ang mukha sa kumot. Masakit ang mga salita nito lalo na't wala naman siyang kasalanan. Si Dacson ang umila sa kanya kagabi nang magdala siya ng tubig dahil sa labis na kalasingan nito matapos mabigo sa isang business deal. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng puso ni Lana ang nakaramdam ng malalim na ginhawa. Malaya na ako, sa loob-loob niya habang pinapahid ng luha. Di alam ng aroganteng si Dacson, hindi siya isang ordinaryong katulong na walang pinag-aralan. Siya si Alana Beatriz Monteverde, ang kaisa-isang tagapagmana ng Monteverde Shipping Lines. Ang nag-iisang mahigpit na kalaban ng mga cruise sa negosyo. Nagtago siya bilang katulong sa mansyon ni Dacson upang takasan ng malupit niyang tiyahin na nag-upos ng mga mamamatay tao upang likidahin siya at mamanahin niyang bilyong yaman. Ang kapangitan at sunod sa mukha niya ay isang mahusay na sining ng pagbabalat kayo upang di siya makilala ng mga tauhan ng kanyang tiya na naghahanap sa kanya sa buong bansa. At ang gabing yon, isang aksidente, isang maling pagkakataon kung saan pareho silang biktima ng mapaglarong tadhana. Pinahira ni Lana ang huling patak ng kanyang mga luha. Tumayo siya mula sa kama. Binaliwala ang kirot sa kanyang katawan at sinimulang damputin ang kanyang lumang damit katulong sa sahig. Nilagpasan niya ang perang tinapon sa kanya ni Dacson. Di niya kailangan ng kahit isang sentimo mula sa lalaki na umapak sa kanyang pagkatao. Sinuot niya ang makapal niyang salamin. Kinuha ang maliit niyang bag na naglalaman ng kanyang totoong mga dokumento at tahimik lumabas ng mansyon habang natutulog pa ang ibang mga kasamang katulong. Habang naglalakad palayo sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw, dahan-dahan hinawakan ni Lana ang kanyang patag na tiyan. May kakaiba siyang pakiramdam na tila ba nagbago na ang kanyang buong mundo. Kung magbubunga man ang gabing to, Dacson, bulong niya sa hangin habang nakatingin sa huling pagkakataon sa malaking mansyon. Hinding-hindi mo malalaman at hinding-hindi ko hahayaan na makuha mo ang magiging anak mo. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng mga buwan na iyon, ang mundo ng marangyang altaripunan niyanig ng isang balita. Ang pagbabalik na isang tagapagmana ng Monteverde Shipping Lines na si Alana Beatriz Monteverde. Matapos ang halos 1 taong pagkawala dahil sa balitang aksidente, muling nagpakita ang dalaga upang bawiin ang pamamahala ng kumpanya mula sa kanyang gahama na tiyahin. Laking gulat ng lahat nang bumalik si Alana na may dalang sapat na ebidensya upang ipakulong ang kanyang tiya sa kasang frustrated murder at pagnanakaw ng pondo. Ngunit walang sino man sa labas ng mansyon ng mga Monteverde ang nakakaalam kung saan nagtago ang dalaga sa loob ng 1 taon. Walang nakakaalam na ang tinaguriang Diyosa ng negosyo ay nagtiis bilang isang katulong na may sunog na mukha sa mansyon ng kanilang karibala si Dacson Cruz. Sa loob ng isang pribado at marangyang silid sa mansyon ng mga Monteverde, nakatayo si Lana na ngayon tinatawag ng Alana sa harap ng isang malaking salamin. Wala nang makapal at gasgas na salamin sa mata, wala nang maitim at kulubot na balat sa kalahati ng kanyang mukha na gabi-gabi niyang dinidikit gamit ang medical na prosthetics. Ang nakaharap sa salamin ngayon isang babaeng may perpektong hubog ng mukha, mapapulang labi, matangos na ilong at kutis porselana na tila ba hindi kailanman nasikatan ng araw. Ang kanyang mahabang buhok ay bagsak at makinang, malayo sa buhaghag at maduming itsura niya noon bilang katulong. Dahan-dahan, binaba ni Alana ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Sa loob ng 5 buwan, kapansin-pansin na ang umuusbong na umbok doon. Suot niya isang maluwag ngunit mamahaling silk robe upang itago ito. 5 buwan na, anak, bulong niya habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas na tayo ngayon, wala nang makakasakit sa atin. Nang gabing pinalaya siya ni Dacson, agad siyang dinala ng kanyang mga tapat na tauhan sa isang ligtas na ospital. Doon niya napatunayan na nagbunga nga ng isang gabing pagkakamali. Noong una natakot siya, ngunit ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang naking lakas niya upang tapusin ang pagtatago. Ginamit ang natitirang koneksyon ng kanyang yumaong ama upang pabagsakin ang kanyang tiyahin at bawiin lahat ng sa kanya sa loob lamang ng ilang buwan.
Napatigil siya sa pag-iisip nang kumatok ang kanyang tapat na sekretarya at bodyguard na si Marco. Senyorita Alana, formal na saad ni Marco habang nakayoko. Handa na po lahat para sa charity gala ng Chamber of Commerce ngayong gabi. Nakarating na rin po ang kumpirmasyon. Naroon ang CEO ng Cruise Global Logistics na si Daxon Cruz. Sa pagkarinig sa pangalang yon, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Alana sa loob ng isang segundo. Daxon Cruz, ang lalaking umapak sa kanyang pagkatao, ang lalaking tumawag sa kanya ng pangit at basurang katulong. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alana. Ang kanyang mga mata na dati laging nakayoko sa takot, nag-apoy sa determinasyon. Mabuti, malamig na sagot ni Alana. Ihanda mo ang pinakamagandang terno na gawa ng taga-disenyo. Gusto kong sa gabing to makita ng buong mundo kung sinong totoong Alana Beatriz Monteverde. Paano pong inyong pagbubuntis, senyorita? Baka mapansin ng mga mamamahayag, pag-aalala ni Marco? Huwag kang mag-alala. Ang gagamitin kong gown may corset at empire waist design na kayang itago ang maliit na umbok ng aking tiyan. Di pa to ganong kalaki para mahalata ng basta-basta. Seryosong tugon ng dalaga. Panahon na para magharap kami ng aroganteng CEO na yon. Tingnan natin kung makakaya niya pa akong tapunan ng pera sa mukha. Pagkaalis ni Marco, muling tumingin si Alana sa salamin. Ang mahinhin at api-apihang katulong tuluyan nang namatay sa gabing pinalayas siya. Ang nakatayo ngayon isang reyna na handang bawiin ang kanyang dangal. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel napupuno ng ingay, tugtog ng klasikal na musika at tawanan ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kumikinang ang mga mamahaling hiyas at sapiro ng mga kababaihan habang formal naman ang mga kalalakihan sa kanilang mga tuxedo. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Daxon Cruz, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Seryoso ang mukha habang nakikipag-usap sa ilang mga kasosyo sa negosyo. Sa nakalipas na 5 buwan, lalong lumago ang Cruise Global Holdings. Subalit sa kabila ng tagumpay may isang bagay na di may paliwanag ni Daxon sa kanyang sarili. Isang hindi mapatid na pakiramdam ng pagkabalisa. Paminsan-minsan sumasagi sa kanyang isip ang mukha ng katulong na pinilayas niya 5 buwan na ang nakakaraan. Naalala niya ang mga luha nito at ang dugong na iwan sa kumot na nagpatunay na siyang nauna sa buhay ng dalaga. Nagpadala siya ng mga tauhan upang hanapin to, bigyan ng karagdagang pera upang patahimikan ang kanyang konsensya. Ngunit tila ba naglaho ng parang bola si Lana. Bakit ko ba iniisip ang babaeng yun? Isang pangit na katulong? Baka nakahanap na ng ibang maloloko gamit ang perang nakuha sa akin. Sa loob-loob ni Daxon habang pilit na iwinawak siyang isipin. Biglang namatay ang bahagi ng mga ilaw sa ballroom, natuon ang pansin ng lahat sa malaking pinto. Ang Master of Ceremonies ay pumunta sa gitna ng entablado gamit ang mikropono. Isang natatanging gabi. Ngayong gabi, formal nating sasalubungin ang muling pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana at bagong chairwoman ng Monteverde Shipping Lines. Palakpakan po natin, Senyorita Alana Beatriz Monteverde. Bumukas ang dambuhalang pinto. Isang marangyang liwanag ang tumama sa babaeng dahan-dahan naglalakad papasok. Agad napatigil ang bulungan ng lahat. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Suot ay isang napakagandang emerald green gown na may disenyong empire waist na perpektong nagtago sa bagyang umbok ng kanyang tiyan. Naglakad si Alana ng may buong grasya at otoridad. Ang kanyang balat tila porselana sa kintab. Ang kanyang mga mukha walang kapintasan at ang kanyang mga mata ay nagtataglay na nakakasilaw na ganda at talas. Nabitawan ni Daxon ang hawak niyang baso ng alak. Nabasag to sa sahig ngunit wala siyang pakialam. Nanginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa mukha ng babae. Ang mga mata, ang hugis ng mga labi at ang tindig nito. Kahit walang makapal na salamin, kahit walang sunog sa mukha, kilalang kilala ang puso ng babaeng yon. Lana? Bulong ng kanyang mga labi, puno ng matinding gulat at kalituhan. Imposible. Papanong ang pangit, maitim at nakayuko niyang katulong ay ang bilyonaryong tagapagmana ng pamilya Monteverde. Ang pinakamahigpit nilang kalaban sa negosyo? Habang naglalakad si Alana patungo sa VIP table, sadyang nagtagpo ang kanilang mga mata.
Walang bakas ng takot o hiya sa mga mata ng dalaga. Sa halip, isang pilyo at mapaglarong ngiti ang iginawad ni Alana kay Daxon bago to marangyang dumaan sa kanyang tapat nang di man lang siya binabati. Nanginig sa magkahalong galit, kalituhan at matinding atraksyon si Daxon. Di siya po pwedeng magkamali. Ang katulong na itinapon at tinakwil niya ay isang Diyosa na ngayon ang may hawak sa kapalaran ng kanilang kalabang kumpanya at higit sa lahat, napansin niya ang bahagyang pagbabago sa hubog ng katawan nito na tila may tinatagong lihim sa ilalim ng maluwag na gown. Di na nakapagtiis si Daxon. Habang ang buong ballroom ay abala sa pagbati kay Alana, pinanood niya bawat galaw ng dalaga. Nang makita niyang dahan-dahan tong lumabas patungo sa garden veranda ng hotel upang magpahangin, agad siyang sumunod. Puno ng nag-aalab ng mga katanungan ng kanyang isip na tila sasabog kung di niya makukuha ang mga sagot ngayon din. Madilim at malamig ang gabi sa veranda, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakatalikod si Alana, nakahawak sa mamahaling railings habang ninanamnam ang hangin. "Lana?" Ang baritonong boses ni Daxon bumasag sa katahimikan. Hindi nagulat si Alana, alam niya, susunod ang lalaki. Dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang mukha, nababalutan ng anino ng gabi ngunit nananatiling nakakasilaw ang ganda. "Sino si Lana, Mr. Cruz? Mukha nagkakamali kayo ng tinatawag?" Malamig at may otoridad na sagot ni Alana. Wala nang nanginginig na boses ng katulong noon. Mabilis sumakbang si Daxon papalapit hanggang ilang pulgada na lamang ang distansya nila sa isa't isa. Inawakan niya magkabilang braso ng dalaga, di marahas tulad ng dati, kundi may kasamang panginginig ng matinding gulat. "Huwag mo kong paglaruan. Ikaw si Lana, ang katulong sa mansyon ko." Paano ikaw si Alana Monteverde? Anong klaseng laro ito?" Asik ni Daxon, ang mga mata pabalik-balik sa magandang mukha ng dalaga. Hinahanap niya ang sunog at maitim na balat, ngunit walang anuman doon kundi perpektong kutis porselana. Binitawan ni Alana ang kamay ng lalaki nang may matinding pangingilabot at pwersa. "Laro? Ikaw ang naglaro sa buhay ko, Daxon. Ang pagbabalat kayo ko bilang katulong ay para sa aking kaligtasan mula sa mga taong gustong pumatay sa akin. 1 taon akong nagtiis sa pamamahay mo, naging sunod-sunuran dahil akala ko ligtas ako roon. Ngunit anong ginawa mo isang umaga? Pinalayas mo ko na parang basura matapos ang nangyari sa atin?" Natigilan si Daxon. Ang katotohanan ay tila isang malakas sa sampal sa kanyang mukha. Ang pinalayas at minaltrato niyang katulong ay ang tagapagmana na matagal nang hinahanap ng buong bansa. Ngunit bago pa makapagsalita si Daxon, napansin ng kanyang matalas na mga mata ang bahagyang pagkirot ng mukha ni Alana habang dahan-dahang humahawak ang dalaga sa kanyang tiyan. Ang emerald green gown bahagyang humigpit sa kanyang katawan at doon, malinaw na nakita ni Daxon ang umbok na 5 buwan na ang laki. Nanlaki ang mata ng bilyonaryo, binalot siya ng matinding emosyon, gulat, kaba, at isang di may paliwanag na lukso ng dugo. "Buntis ka?" Bulong ni Daxon, unti-unti, binababa ang tingin sa tiyan ng dalaga. 5 buwan, Lana. Anak ko ba yan?" Agad lumiko si Alana upang itago ang kanyang tiyan, ngunit huli na. Humarap siya kay Daxon nang may nag-aapoy na galit. "Hindi mo to anak, Daxon Cruz. Tandaan mo ang huling sinabi mo sa akin bago mo ko itapon at tututan ng pera sa mukha na hindi mo kikilalanin ng anak na isang katulong, kaya wag na wag mong aangkinin ang anak na isang Monteverde." Di makapaniwala si Daxon habang pinapanood ang marangyang pag-alis ng sasakyan ni Alana mula sa driveway ng hotel. Ang mga salita ng dalaga ay tila mga nakalalasong arrow na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi mo kikilalanin ng anak na isang katulong, kaya't wag na wag mong aangkinin ng anak ng isang Monteverde. Gabi-gabi, hindi pinapatulog ng konsensya si Daxon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Lana habang pinalalayas niya ito, na ngayon alam na niyang si Alana pala. Ang bawat sulok ng kanyang mansyon na dati nililinis ng dalaga tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalupitan. "Damn it!" Sigaw ni Daxon sabay bagsak ng kanyang kamao sa mamahaling desk sa loob ng kanyang opisina. "Sir," pumasok ang tapat niyang sekretaryo na si Greg, may dalang makapal na folder. "Nakuha ko na po ang buong background report kay Senyorita Alana Beatriz Monteverde. Ibigay mo sa akin."
Mabilis na binitawan ni Daxon ang kanyang hawak at hinablot ang folder. Habang binabasa bawat pahina unti-unti, nang hihina ang makapangyarihang CEO. Totoo nga, nagtago si Alana dahil sa tangkang pagpatay ng kanyang tiyahin upang makuha ang ari-arian ng pamilya Monteverde. At ang mukha nito, isang eksperto sa prosthetics at makeup ang gumawa ng sunog na balat upang di siya makilala ng mga kalaban. Ngunit ang mas nagpadurog kay Daxon ay ang ulat ng doktor mula sa ospital kung saan una nagpatingin si Alana 5 buwan nang nakakaraan. Positibo, nagdadalang tao ito. At ang petsa ay tugmang-tugma sa gabing nangyari sa kanila. Anak ko nga, bulong ni Daxon. Isang di may paliwanag na emosyon ang maplos sa kanyang puso. Isang halo ng pananabik bilang isang ama at matinding takot na baka tuluyan na siyang kinapopuotan ng babaeng mahalaga na pala sa kanya. Kinabukasan, di na nag-aaksaya pa ng panahon si Daxon. Nagtungo siya sa main building ng Monteverde Shipping Lines. Suot ang pinakamahal niyang suit, may dala siyang isang malaking bouquet na mga sariwang white roses. Ang paboritong bulaklak na madalas niyang makita na inaalagaan ni Lana noon sa kanyang garden. I'm sorry, Mr. Cruz, ngunit walang appointment sa inyo si Chairwoman Monteverde. Harang sa kanya ng sekretaryang si Marco sa tapat ng opisina ni Lana. Sabihin mo sa kanya, tungkol to sa business merger ng Cruz Global at Monteverde Shipping. Pagdadahilan ni Daxon, subalit ang totoo, gusto niya lang makita ang dalaga. Bumukas ang pinto, lumabas si Alana. Suot nito ang isang eleganteng maternity dress na kulay cream. Lalo tong gumanda sa paningin ni Daxon dahil sa natural na pregnancy glow nito. Hayaan mo siyang pumasok, Marco. Malamig na utos ni Alana. Nang makapasok sila at maisarado ang pinto, agad na humakbang si Daxon papalapit at inabot ang mga bulaklak. Para sa'yo at para sa anak natin. Tiningnan lang ni Alana ang bouquet bago to binaliwala. Umupo siya sa kanyang swivel chair at tumingin kay Daxon na may blankong ekspresyon. Kung naparito ka para sa negosyo, Mr. Cruz, maupo ka. Kung naparito ka para magpanggap na isang ama, maaari ka nang umalis. Sabi ko naman sa'yo wala kang anak dito. Lumuhod si Daxon, ang makapangyarihan, arogante at kinatatakutan na bilyonaryo na si Daxon Cruz ay kusang lumuhod sa harap ng isang babae. Lumambot ang kanyang mga mata, puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Lana, Alana, patawarin mo ko. Basag ang boses na saad ng lalaki. Naging bulag ako. Naging arogante ako. Gabi-gabi akong pinapatay ng pagsisisi mula nang palayasin kita. Hindi ko alam ang totoo, hayaan mo ko na bumawi sa inyo ng anak natin. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang maging ama. Napatigil si Alana. Nakita niya ang katapatan sa mata ng lalaki. Subalit ang sugat sa kanyang puso ay masyadong malalim para maghilom ng ganon kabilis. Naging matigas si Alana sa mga sumunod na linggo, subalit si Daxon ay tila isang lalaki na may misyon na hindi po pwedeng mabigo. Ang dating arogante at laging abalang CEO na halos hindi umaalis sa kanyang air-conditioned opisina, biglang naging pamilyar na mukha sa labas ng gusali ng mga Monteverde. Araw-araw walang silong ang pagpapadala ni Daxon ng mga masusustansyang pagkain para sa isang nagdadalang tao. Mga sariwang prutas, gatas na pambuntis, at mga pagkaing personal niyang pinapaluto sa mga pinakasikat na chef sa bansa upang masigurong ligtas ito para sa kanyang mag-ina. Isang hapon, habang umuulan ng malakas, lumabas si Alana mula sa kanyang opisina kasama si Marco. Laking gulat niya nang makita si Daxon na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Basang-basa sa ulan habang may hawak na dambuhalang payong. Alana, malamig ang panahon, baka sipunin ka. Nag-aaralang saan ni Daxon habang mabilis na pinayungan ng dalaga. Hinahayaan niya ang sarili niyang katawan na mas lalo pang mabasa ng ulan. Tinignan siya ni Alana mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling suit nito nakadikit na sa katawan dahil sa tubig ulan, ngunit ang mga mata nito nananatiling nakatitig sa kanya ng may purong pag-aalala. Bakit mo ba ito ginagawa, Daxon? Hindi mo kailangan magpakaraming ganyan. Buntong hininga ni Alana. Bagaman may kaunting kirot na sa kanyang puso. Isang pilit ngunit tapat ng ngiti ang isinalubong ni Daxon. Sabi ko naman sa'yo, handa akong gawin lahat para lang mapatawad mo. Kahit maging katulong mo rin ako, Alana, gagawin ko.
para maranasan ko ang hirap na tiniis mo noon sa mansyon ko. Di na sumagot ang dalaga at sumakay na sa loob ng sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya mapigilang lumingon sa side mirror. Nakita niya si Daxon na nakaupo pa rin sa ilalim ng ulan, kumakaway at nakangiti habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Nang sumapit ay kaputong buwan ng pagbubuntis ni Alana, isang malaking problema ang kinaharap ng Monteverde Shipping Lines. Isa sa kanilang pinakamalaking cargo ship ang na-stranded sa gitna ng karagatan dahil sa biglaang bagyo. At nanganganib na malugi ang kumpanya ng milyon-milyong piso kung di mailigtas sa mga kargamento. Dahil sa stress, ay biglang sumakit ang tiyan ni Alana habang nasa boardroom. "Senyorita," sigaw ni Marco na makitang namumutla at napahawak sa tiyan ng dalaga. Bago pa man makatawag ng ambulansya si Marco, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Si Daxon nang nalaman na ang balita tungkol sa stranded na barko ay kadarating pa lamang upang tumulong. Nang makita ang kalagayan ni Alana, walang pag-aalinlangan. Binuhat niya ang dalaga na parang bagong kasal. "Daxon?" Mahinang daing ni Alana habang nakakapit sa leeg ng lalaki. "Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ligtas kayo ng anak natin," bulong ni Daxon, puno ng tensyon at takot ngunit nananatiling matatag para sa kanya. Mabilis sinakay ni Daxon si Alana sa kanyang sariling kotse at personal na pinatatakbo to patungo sa pinakamalapit na ospital. Binaliwala lahat ng traffic rules upang masigurong mabilis makakarating ang dalaga sa mga eksperto. Sa buong biyahe, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Alana. Pinapakalma to habang ang sarili niyang puso ay tila ba sasabog na sa kaba. Mabilis dinala si Alana sa emergency room ng ospital. Sa labas ng pinto, hindi mapakali si Daxon. Pabalik-balik siya sa paglakad, basang-basa ng pawis at walang tigil sa pagdarasal. Isang bagay na matagal niya nang hindi ginagawa. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay tila isang ordinaryong lalaki na natatakot mawalan ng pinakamahalagang kayamanan sa mundo. "Sir Daxon," hingal na dumating si Marco, ang bodyguard ni Alana. "Ito po ang balita mula sa pantalan. Ang cargo ship ng mga Monteverde ay ligtas ng nakadaong. Isang pribadong tugboat fleet ang humila sa kanila pabalik sa ligtas na daungan." Napatigil si Daxon at tumango. "Ako ang nagpadala ng mga tugboat na yan gamit ang logistics network ko. Sabihin mo sa mga tauhan doon ayusin lahat ng kargamento. Walang dapat ika-stress si Alana kapag gising niya." Gulat na napatingin si Marco sa kanya. Ang Cruise Global at Monteverde Shipping ay matagal nang magkaribal, ngunit handang isakripisyo ni Daxon ang sariling pondo upang isalba ang kumpanya ng dalaga. "Salamat po, sir." Makalipas sa isang oras, tumabas ang doktor. Agad tong sinalubong ni Daxon. "Doc, kamusta ang mag-ina ko?" Ngumiti ang doktor upang pakalmahin siya. "Ligtas na po sila, Mr. Cruz. Dulot lang na matinding stress at pagod kaya't sumakit ang kanyang tiyan na nagbunga ng premature contractions. Mabuti na lang nadala niyo siya kaagad dito. Kailangan niya ngayon ng sapat na pahinga." Isang malalim na paghinga ng pasasalamat ang pinakawala ni Daxon. Nang ilipat si Alana sa isang marangyang pribadong silid, dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya ang dalaga na nakasakdal sa kama. Maputla pa rin, ngunit gising na. Dahan-dahan, lumapit si Daxon at umupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Alana at banayad tong hinalikan. "Salamat sa Diyos. Ligtas kayo. Patawarin mo ko kung di ko kayo naingatan." Tinignan ni Alana ang mukha ni Daxon. Kitang-kita niya ang malalalim na itim sa ilalim ng mga mata nito dahil sa puyat sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Narinig niya rin mula kay Marco ang tungkol sa pagliligtas nito sa kanyang cargo ship. Ang pader ng galit at poot na binuo niya sa kanyang puso sa loob ng 5 buwan unti-unti nang natitibag ng wagas na katapatan ng lalaki. "Daxon," mahinang tawag ni Alana. Ang kanyang boses wala ng lamig. "Bakit mo ba ginagawa lahat ng to? Nung katulong mo ko, tinapon mo kong parang basura." Yumuko si Daxon. Tuluyang pumatak ang isang butilang luha mula sa kanyang mga mata. "Dahil gago ko, Alana. Dahil natakot ako sa nararamdaman ko. Nung gabing may nangyari sa atin kahit lasing ako, hindi ang kapangitan mong nakita ko kundi isang babaeng matagal ko ng lihim na hinahangaan dahil sa kabaitan mo. Pero binalot ako ng pride at takot sa sasabihin ng mundo, kaya kita itinaboy.
At nang mawala ka, doon ko napagtanto na iniwan mo ang isang malaking puwang sa buhay ko. Mahal kita, Alana. Hindi dahil ikaw ang tagapagmana ng mga Monteverde, kundi dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung paano nga ba magmahal ng totoo. Napatigil si Alana. Ang marinig ang salitang mahal kita mula sa isang arogante na katulad ni Daxon ay tila isang mainit na haplos sa kanyang naguguluhang puso. Dahan-dahan gumalaw ang kamay ni Alana, hinawakan ng pisngi ng lalaki, pinapahiran ang luha nito. Sinisigurado mo ba yan, Daxon Cruz? May bahagyang ngiti sa mga labi ng dalaga. Dahil kapag pinatawad kita ngayon, wala nang balikan. At hindi mo na po pwedeng tawaging pangit ang nanay ng magiging anak mo? Nang makuha ang kahulugan ng mga salita ni Alana, nalaki ang mga mata ni Daxon sa labis na galak. Agad niyang niyakap ng banayad ang dalaga. Hinding-hindi, aking Diyosa. Hinding-hindi. 2 buwan matapos ang insidente sa ospital, ang buong bansa muling niyanig na isang napakalaking balita. Ang 2 dambuhala at matagal nang magkaribal sa mundo ng negosyo, ang Cruz Global Logistics at ang Monteverde Shipping Lines ay formal lang nagsama. Subalit hindi ito isang simpleng business merger. Ito ay pag-iisang dibdib ng 2 pusong pinagtagpo ng mapaglarong tadhana. Sa loob na isang pribado at marangyang silid sa St. Luke's Medical Center, maririnig ang malakas na iyak ng isang bagong silang na sanggol. Congratulations, Mr. and Miss Cruz. It's a healthy baby boy. Nakangiting saad ng doktor habang inilalagay ang napakagandang sanggol sa dibdib ni Alana. Umiiyak sa labis na galak si Daxon habang nakaluhod sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Hinalikan niya ang noo ni Alana na basang-basa pa ng pawis mula sa panganganak bago dahan-dahang hinawakan ng maliit na kamay ng kanilang anak. Napakaganda niya, Alana. Kamukhang kamukha mo, bulong ni Daxon. Ang boses puno ng emosyon at pagmamahal. Salamat, dahil hindi mo kami sinukuan, Daxon. Nakangiting sagot ni Alana habang may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Sinong mag-aakala na ang sanggol na muntik nang tinakwil noon dahil sa maling akala ay siya palang magiging pinakamalaking biyaya sa kanilang buhay ngayon. Pinangalanan nila ang sanggol na si Alexander Cruz, ang bagong tagapagmana ng kanilang pinagsamang imperyo. Makalipas sa 1 taon, isang engrandeng pagtitipon ang gaganapin sa sariling hardin ng mansyon ng mga Cruz. Ito ang unang kaarawan ni Alexander at ang anibersaryo ng kasal ni Daxon at Alana. Ang buong paligid na papalamutian ng mga paboritong white roses ni Alana at dinaluhan to ng mga sikat na personalidad sa alta lipunan at media. Sa gitna ng hardin nakatayo si Alana habang karga ang kanilang napaka-cute at malusog na anak. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Wala na ang takot. Wala na ang pagbabalat kayo. Siya na ang reyna ng buhay ni Daxon. Mula sa likod, dahan-dahan yumakap si Daxon sa bewang ng kanyang asawa, sabay halik sa pisngi nito. Anong iniisip ng aking napakagandang Diyosa? Bulong ni Daxon nang may pilyong ngiti. Lumingon si Alana at tinaasan to ng kilay, bagaman may ngiti sa kanyang mga labi. Naalala ko lang, nung unang gabi natin sa mansong ito bilang mag-asawa at kung paano mo ko pinalayas noon habang tinatawag na pangit at maid. Agad na namula si Daxon at napakamot sa kanyang batok, tila nahihiya pa rin sa kanyang nakaraan. Alana naman, wag mo nang ipaalala yan, gabi-gabi ko nang pinagsisisihan yon, di ba? Kung alam ko lang na pangit na katulong noon ay ang babaeng magiging buhay at mundo ko ngayon, matagal na kitang kinulong sa puso ko. Natawa ng malutong si Alana at sinandal ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ng kanyang asawa. Pinatunayan mo naman ang sarili mo, Daxon, at masaya ako dahil sa kabila ng lahat ng maling umaga, dinala pa rin tayo ng tadhana sa tamang gabi. Mahal na mahal kita, Alana, ikaw at ang anak natin habang buhay. Seryoso at puno ng katapatang saad ni Daxon. Mahal din kita, Daxon, sagot ni Alana. Sa ilalim ng gintong liwanag at paglubog ng araw, nagtagpo ang kanilang mga labi para sa isang matamis at mapagmahal na halik. Habang ang kanilang anak na si Alexander masayang pumapalakpak sa kanilang piling.
Ang kwento ng dating api-apihang katulong at ng aroganteng CEO ay natapos hindi dahil sa luha, kundi sa isang wagas, enggrande at walang kapantay na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga crew sa dating napakatahimik, malamig at tila isang business hotel dahil sa seryosong personalidad ng CEO na si Daxon Cruz, ngayon punong-puno na ng buhay at tawanan. At ingay ng mga bata. "Daddy, bilisan mo, baka maiwan tayo ni Mommy." Isang matinis at masiglang boses ng 5 taong gulang na si Alexander ang umalingaw-ngaw sa malaking sala. Nakasuot to ng isang maliit na tuxedo na ternong-terno sa kanyang suot ng kanyang ama. "Nandyan na, buddy. Inaayos ko lang itong necktie ko." Nakangiti ang sagot ni Daxon habang nakaluhod sa harap ng anak upang iayos ang relaso nito. Sa nakalipas na mga taon, tuluyan ang nagbago si Daxon. Ang dating kinatatakutan at aroganteng bilyonaryo ay naging hands-on, mapagmahal at medyo under na ama at asawa. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, narinig nila ang marahang tunog ng takong. Sabay na napatingin ang mag-ama sa itaas at tila ba huminto ang oras para sa kanila. Dahan-dahan, bumaba si Alana. Suot niya ang isang hapit na red evening gown na lalong nagpalitaw sa kanyang perpektong hubog ng katawan at kutis porselana. Mukha pa rin siyang dalaga at walang bakas na nanganak na. Ngunit ang mas nakakabihag ay ang bitbit niyang kargang 2 taong gulang na sanggol na babae, si Amara, ang kanilang ikalawang anak na nagmana ngunit ang nakakasilaw na ganda sa kanyang ina. Nabitawan ni Daxon ang hawak na necktie ni Alexander, napatitig na lamang sa kanyang asawa. Tila ba bumalik siya sa gabi ng charity gala kung saan muli niyang nakita ang totoong Alana. "Dad, nakatingin ka na naman kay mommy ng ganyan." Biro ng marestong si Alexander sabay siko sa binti ng ama. Natawa si Alana nang makalapit sa kanila. "Daxon Cruz, baka matunaw ako. Malilate na tayo sa anibersaryo ng kumpanya." Agad na bumalik sa sarili si Daxon at mabilis na kinuha si Baby Amara sa karga ni Alana upang hindi mabigatan ang asawa. Sabay kabig sa bewang ng dalaga para sa isang mabilis ngunit matamis na halik sa mga labi nito. "Hindi ko lang mapigilan, my queen. 5 taon na ang nakakalipas pero sa tuwing titingnan kita, pakiramdam ko, ako pa rin ang pinaka-maswerteng lalaki sa mundo dahil pinatawad mo ang isang gagong katulad ko noon." Bulong ni Daxon, ang mga mata puno ng pagsamba at pagmamahal. Pinalupot ni Alana ang kanyang mga braso sa leg ng asawa at ngumiti na napakatamis. "Matagal na kitang pinatawad, Daxon, dahil kung hindi dahil sa maling umaga na yon, hindi ko matatagpuan ang lalaking magmamahal sa akin ng ganito kawakas." Dinala ni Daxon ang kamay ng asawa sa kanyang mga labi at matagal itong hinalikan. Noon, pinalayas niyang isang pangit na katulong dahil sa takot at pride. Ngayon, ang babaeng yun na ang reyna na nagpapatakbo, hindi lang ng kanyang malaking imperyo, kundi ng buong puso at buhay niya. Sinalubong nila ang gabi na magkahawak ang kamay, kasama ng kanilang 2 malulusog na anak. Isang pamilyang binuo mula sa pagkakamali, ngunit pinatibay at pinaganda ng wagas na pagtanggap at pag-ibig. Mga Karava TV, katatapos lang nating subaybayan ang kwento ni Daxton at Alana. Isang kwentong nagsimula sa isang maling umaga, binalot ng puot at maling panghuhusga, ngunit tinapos na isang wagas na pag-ibig at kapatawaran. Habang pinapakinggan natin ang kanilang takbo ng buhay, may malalalim na katotohanan tayong dapat baunin sa ating sariling mga buhay. Sabi nga ng marami, don't judge a book by its cover. Pero sa totoong buhay, gaano ba natin kadalas gawin ang pagkakamali ni Daxon? Napakadaling husgahan natin ang isang tao base lang sa kanyang panlabas na anyo, sa damit na suot o estado ng kanyang trabaho. Nung si Alana nagbabalat kayo pa bilang pangit at mahirap na katulong, tinuring siya ni Daxon na tila walang halaga. Kala niya dahil siyang pinakamakapangyarihang CEO, may karapatan siyang tapakan ng pagkatao ng iba. Pinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang gulong ng buhay patuloy na umiikot. Ang taong nasa ibaba ngayon maaaring nasa itaas na bukas, at ang taong minaliit mo noon baka siya pang may hawak ng susi sa kaligayahan mo sa hinaharap.
Ang tunay na halaga ng isang tao hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa ganda ng kanyang mukha, kung hindi sa busilak ng kanyang puso at sa dangal ng kanyang pagkatao. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nakapagsasalita ng masakit na bagay kapag nadadala ng galit o ng pride. Pero ang kaibahan ng isang tunay na nagbago ay ang kanyang kakayahan na ibaba ang sarili upang ayusin ang kanyang nasira. Nakita natin kay Daxo na hindi sapat ang salitang sorry. Ang tunay na pagsisisi ay hindi natatapos sa bibig. Ito ay pinatutunayan sa gawa. Binaba ni Daxon ang kanyang korona bilang isang aroganteng bilyonaryo. Lumuhod siya, nagtiis sa ulan at ginawa lahat upang protektahan ng babaeng nasaktan niya. Kung ikaw ay may taong nasaktan sa iyong nakaraan dahil sa iyong mataas na pride, nawa maging inspirasyon sa Daxon upang matuto tayong humingi ng tawad ng may buong katapatan. Walang nawawala sa taong natututong magpakumbaba. Kaya naman sa tapat nating tagapakinig, nawa bago natin isara ang huling kabanata ng kwentong to, tumanim sa ating mga isipan. Huwag tayong matakot sa mga maling umaga ng ating buhay. Minsan dinadala tayo ng tadhana sa madidilim at masasakit na sitwasyon, hindi para sirain tayo, kundi para ihanda tayo sa mas engrande at mas magandang wakas. Matuto tayong rumespeto, matuto tayong magmahal ng walang hinihinging kapalit at higit sa lahat, matutong magpatawad. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, pag-asa at bagong simula dito lang sa ating channel, Rava TV. Maraming salamat po.